Hello mga paps! Welcome nga pala sa panibagong lutuan. Ngayong araw ay magluluto ako ng beef caldereta. Quick trivia muna tayo mga paps. Recently ko lang kasi nalaman ang pinagkaiba ng afritada, mechado at caldereta. Ang afritada mga paps, chicken ang ginagamit sa pagluluto. Ang mechado, parang mother recipe ng caldereta. Ang pinagkaiba lang nila, walang dairy products ang mechado, kagaya ng liver spread, all-purpose cream, cheese at coconut milk. Halika at simulan na natin ang pagluluto mga paps. Hindi ganoon kabongga mga sangkap na gagamitin ko. Yung mga nabibili lang sa palengke gagamitin natin. Meron tayo ditong quick melt cheese, liver spread, dahon ng laurel, bawang, sibuyas, kamatis, kalamansi, 2 siling labuyo, 2 patatas, 1 carrots, 1 mahal na bell pepper, tomato sauce, at syempre yung laman ng baka mga paps. Beef brisket nga pala yung part na binili ko kasi masarap yung baka na may laman at konting taba. Hindi ko na in-explain kung paano maghiwa mga paps. Panoodin nyo na lang sa video. Basta depende yan sa gusto nyo mga paps. Isa lang naman magiging lasa niya kahit paano natin hiwain. At tip ko nga pala sa mga kapaps natin dyan na gusto din magluto. Aralin nyo muna mga paps magligpit ng mga kalat after magluto. Kasi kahit anong sarap ng luto natin mga paps, kung iiwan natin magulo ang kusina, sigurado magkakaroon ng gera. Legit yan mga paps. At after nga natin ma-prepare lahat ng sangkap natin mga paps, sasangkapan na natin yung baka natin para magkaroon ng lasa. Pipigay lang natin lahat ng kalamansi na nabili natin mga paps. Worth 20 pesos yung kalamansi na nabili ko. Tapos lalagyan lang natin ng toyo, pamintang buo at durog. Tapos lalamasin ko lang yan at isa-set aside habang pinay-prepare natin yung patatas at carrots. Baka naiinip ka na paps, pinakita ko lang din sa video kung paano ko pinrepare yung mga sangkap. Halika at hindi na natin ito patatagalin. Sisimulan na natin magluto mga paps. Una, magpainit lang tayo ng kawali at maglagay tayo ng mantika. Use oil nga pala ang ginamit ko dyan mga paps at i-deep fry natin ang patatas at carrots. Ang problema, hindi lumubog mga paps. Kaya tiyagayin na lang natin sa paghahalo. Kailangan lang naman natin mapagkulay brown yan mga paps para mapalabas natin yung tamis. At kapag ganyan na ang kulay mga paps, ihahaw na natin at lagyan natin ng paminta at asin habang mainit pa. I-shake natin para malagyan lahat yung carrots at patatas natin. Pagkatapos nyan, iset aside muna natin mga paps. At simulan na natin ang paggigisa. Gamit ang same na kawali, binawasan ko lang yan ng mantika mga paps. At una kong igigisa ang bawang. Hintayin lang natin magkulay brown at ilalagay na natin ang sibuyas at kamatis. Inuna ko nga pala yung bawang kasi hindi na yan matutusta kapag inuna natin yung sibuyas. Ang susunod naman natin gawin mga paps, hihintayin natin lumambot at madurog yung kamatis. Importante ang part na to mga paps. Ito kasi yung magpapalinamnam ng kaldereta natin. At kapag ganyan na ang itsura ng kamatis natin mga paps, ilagay na natin yung baka. Igisa lang natin saglit mga paps para kumapit yung amoy at lasa sa laman ng baka. At pagkatapos natin igisa, ilipat natin sa pressure cooker para makatipid naman tayo sa gas. Ilagay natin yung natirang pinagbabaran ng baka. At maglalagay din ako ng 1 baso ng tubig para hindi naman matuyo at masunog habang niluluto natin. Nilagay ko na din yung dahon ng laurel at pakukulo lang natin yan mga paps ng mga 30 minutes. Pero depende yan sa pressure cooker na gagamitin nyo mga paps. At after 30 minutes mga paps, bubuksan na natin at muntik pa nga mahulog yung sandok. Tatanggalin ko yung dahon ng laurel. Hindi naman natin makakain yan mga paps. Hahaluin ko lang para mapakiramdaman kung malambot na yung baka. At ilalagay na natin yung siling labuyo natin mga paps. At maglalagay din ako ng kalahating rino. Gagamitin ko kasi yung kalahati para sa merienda mamaya. Hintayin lang natin mag-reduce at lumapot yung sabaw mga paps para hindi naman magmukhang sinigang yung luto natin. At kapag ganyan na yung texture mga paps, ilagay na natin yung tomato sauce. Haluin lang natin at ilagay na natin yung quick melt cheese. 1/4 nga lang ilalagay ko dyan mga paps kasi mahal din tong quick melt cheese. Tapos ilagay na din natin yung carrots at patatas. Halu-haluin lang natin mga paps para kumapit yung lasa ng sauce. At almost done na tayo mga paps. Ilalagay na natin yung pagkamahal-mahal na bell pepper. Isiset ko lang sa low heat yung apoy natin at tatakpan ko lang yan ng mga 5 minutes mga paps. At after 5 minutes, okay na yan mga paps. Ready to serve na yan. Siguradong taob na naman rice cooker namin ito mga paps. At bago matapos ang video, huwag nyo kalimutan mag-follow and share mga paps. Salamat!